Hello po mga kababayan, si Dante Marabilia. So, ibigay ko sa inyo itong mga updates ng balita tungkol kay Rodante Marcoleta at saka kay Mike Defensor. After na si Orly Gutesa, mga kababayan, tumambling. Ngayon, may sinasabi si Ping Lacson. Sabi mga kababayan ni Ping Lacson, Gutesa flip-flop may trigger subordination case versus Marcoleta, Defensor. Ito mismo yung sinabi natin kanina sa previous video natin mga kababayan na pag-usapan natin ito na dapat talaga file ng kaso yung mga nasa likod ng script na to mga kababayan. At tingin natin, hindi lang si Marcoleta at si Mike Defensor. Ito dapat ang tutukan ng investigasyon ng Office of the Ombudsman kasi pati sila naloko, di ba? Nasira yung reputasyon ng ombudsman sa pagpapaniwala mga kababayan dito sa mga Maleta Boys para maidiin si Martin Romualdez. Pero ayaw pang tumigil ng ombudsman. Iyon ang nakakalungkot mga kababayan. But anyway, bigay ko sa inyo itong sinasabi mga kababayan ni Ping Lacson. So sabi dito sa balita ng Daily Tribune, detained Senator Rodante Marcoleta and former lawmaker Michael Defensor could face complaints for subordination of perjury over the testimony of former Marine Orly Gutesa, who has recanted allegations linking former House Speaker Martin Romualdez to cash deliveries, sabi po ni Ping Lacson. Ayon po sa kanya, yung sequence niya of events during a Senate Blue Ribbon Committee hearing last year showed Marcoleta coaching Gutesa on what to say in his affidavit, raising the possibility of criminal liability if a complaint is filed. Mismo, mga kababayan, kasi kitang-kita yung pagko-coach ni Marcoleta. Itong ginawa po ni Marcoleta bilang isang senador, hindi lang sumira sa kanyang pagkatao, kundi pati sumira pati sa reputasyon ng Senado. Kasi, bakit ito inayaan ng Senado? Dapat pati yung Senado mga kababayan, may dapat gawin. An ethics complaint should be filed against Marcoleta. Ano pa niya, Mr. Maravillas, nakakulong na nga, plunder. Hindi pa yon. Iba man yung nakaso mga kababayan. Dapat another case should be filed against Marcoleta pagkatapos kay Mike Defensor para hindi na po tularan ang ganitong mga uri ng gawain. At dapat may disciplinary action din na gagawin yung Senado. Ethics complaint should be filed against Marcoleta dahil po sa kanyang ginawa na ginamit yung Senate Blue Ribbon Committee sa mga investigasyon na ang witness po ay peke. Diba? Para lang idiin yung mga kalaban nila sa politika. Kaya sabi dito sa balita, kung titingnan natin ang ebidensya, takbo ng pangyayari, nangyari ito noong pagdinig ng BRC, Blue Ribbon Committee, na maliwanag, kino-coach ni Senator Marcoleta. So, isa siya sa pwedeng kasuhan ng subordination of perjury. Ano niya, Mr. Maravillas, ang ibig sabihin ng subordination of perjury? Sila mismo kasi ni Mike Defensor, yung nasa likod ng pagkumbinsi dito kay Gutesa at nagsabi, bribe, prinomisahan ng 150 million, idin lang si Martin Romualdez. Yan ang ibig sabihin ng subordination of perjury. Puinersa niya prenesyor, mga kababayan, itong si Gutesa para magsinungaling under oath. Di ba? Perjury yun. Subordination of perjury ang ibig sabihin nun. Ang kaso na pwedeng i-file dito kay Marcoleta at saka kay Mike Defensor. Sa background, sabi dito sa balita, Gutesa has since withdrawn those claims,
saying Marcoleta in defensor had tapped him to make the accusations. His new affidavit dated August 13 also alleged that defensor's son-in-law helped prepare the original affidavit and that Marcoleta later revised it. Yung pangalan nun na son-in-law ni Mike Defensor, yung certain Mark, yun ang nag-type daw sa computer ng affidavit, yung script mismo na pinapirma kay Gutesa. So sabi ni Lacson, si Romualdez Anya, who was implicated in Gutesa's original testimony, could file a complaint. He added that the Department of Justice and the Office of the Ombudsman could also initiate a preliminary investigation because perjury is considered a public offense. Yun nga ang dapat gawin. Kaya lang, mga kababayan, may pananakot pa kay Gutesa na imbes, mga kababayan, ang habulin yung nasa likod ni Gutesa na nagpuwersa ng haras, mga kababayan, at niloko itong si Gutesa para gumawa ng mga kwento, di ba, na ganito, magsinungaling para idiin si Martin Romualdez. So dapat ang amulin, mga kababayan ng Ombudsman, si Mike Defensor at saka si Marcoleta at yung nasa likod. Yun ang imbestigan dapat. Nasa likod ni Mike Defensor at ni Marcoleta. Siguradong may pinakang mastermind dito, mga kababayan. Yan lang iba yung pinapakita ng Ombudsman. Ang pinapakita, ang talagang gustong targetin si Martin. Bumaliktad na nga yung mga testigo laban kay Martin. Naghanap pa ng ibang mga testigo po na malamang tulad po ni Gutesa at yung apat na mga Maleta boys, kinoach din. Ayaw tantanan po si Martin. Yes, sabi ni Ping Lacson, dapat talaga magkaroon ng leksyon ang mga nagsasagawa niyan kasi may batas tayong sumasaklaw diyan pero walang natutuluyang kasuhan. Lacson said, reiterating his plan to file a bill increasing penalties and fines for those who induce or force others to commit perjury tulad na nangyari po kay Gutesa. So sabi dito sa balita, the Ombudsman meanwhile has said Gutesa's recantation would not derail its investigation into allegations against Romualdez. The anti-graft body said the probe does not depend on a single witness and that 28 active uniformed personnel were prepared to testify. Kita ninyo, ayaw tantanan, mga kababayan ng Ombudsman. So maghanap uli sila ng tulad ni Gutesa. Di ba? Kaduda-duda. Ngayon, pakinggan natin yung statement ni Attorney Adi Fardo, abogado po abogado ni Martin Romualdez sa interview po ng DCMM. So sabi dito, mga kababayan, ni Attorney Fajardo, yung kaso niya laban kay Martin Romualdez, dapat na ibasura na dahil sa nangyaring recantation. Na lumalabas scripted, gawa-gawa lang na naman, mga kababayan. Walang delivery na ginawa. Tulad ng sinasabi ni Gutesa noong mag-testify sa Senado na lumabas, gawa-gawa man lang niya. Kasi kinoach, mga kababayan, ni Marcoleta at saka ni Mike Defensor. Di ba? Pakinggan natin si Attorney Adi Fajardo. Amin po malinaw po yan. It's a non-case. No? It should be dismissed by the Ombudsman. Kasi yung kaso mismo ay nakasalalay lang, nakasandig doon sa testimonya ni Mr. Gutesa. In fact, sa kanyang huling salaysay, sinabi niya na si former Congressman Mike Defensor nagsabi na this is ikaw ang missing link, no, na mag-uugnay
mula kay Zaldico patungo dito sa mga transaksyon na ito at si Congressman Romualdez. Ngayon wala na po yung missing link, talagang lost link na ito. Hindi na missing, Pero, lost Attorney link Ante, na. hindi lang naman si Orly Guteza yung nag-recant. May mga Maleta Boys din na nag-recant. So dalawang insidente na to na may nagre-recant doon sa kaso. Sa tingin niyo po ba itong kaso ay uusad pa o dapat ito'y ma-dismiss na? Ayun po ang aming, that is our prayer sa Office of the Ombudsman po. Na-i-dismiss na po ito. Wala na pong, ang buong kaso po kasi nakasalalay lang sa kwento no? At Kwento-kwento siyempre, lang. sa mundo ng ebidensya, sa mundo ng mga abogado, yung kwento po or yung salaysay po or yung oral testimony, medyo mababa po ang ranggo sa bigat po at sa kredibilidad po niya. No? Hindi tulad ng object evidence or documentary evidence or kung ano man forensic evidence na makikita mo talaga at ayan ay hindi kailangan magsalita at makikita at mababasa at mararamdaman ng korte. Pero yung kwento po na pabago-bago, paiba-iba, minsan may binabawas, minsan may dinadagdag, ay yun po ay napaka-unreliable, especially since maraming aligasyon na nagkapalitan ng pera or nangako ng pera, etc. etc. So yun mga kababayan, yung naging interview kay Attorney Adi Fardo, abogado ni Martin Romualdez. Yung kanilang prayer ngayon sa ombudsman ay ibasura na po yung kaso kasi yung mismong nagtuturo, mga kababayan, na sabi, yung mismo nag-claim na nag-deliver siya, yun pala, gawa-gawa man lang na kwento. At yung script ginawa, mga kababayan, ni Mike Defensor at saka ni Marcoleta. Para hindi si Martin Romualdez, matindi talaga po.